Sa isang maliit na bayan sa Laguna, may isang mataas na paaralan na kilala sa mga tsismis tungkol sa isang dating guro na hindi matahimik ang kaluluwa. Si Ma'am Elena ay isang guro sa Pilipino. Mabait, maganda, at palaging handang tumulong sa kanyang mga estudyante. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan at kabaitan, may mga taong may masamang balak sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa paaralan, naiwan si Ma'am Elena sa kanyang silid-aralan upang tapusin ang pag-check ng mga papel ng kanyang mga estudyante. Hindi niya napansin na siya na lang ang natitirang tao sa paaralan. Nagsimula siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit nang biglang pumasok ang tatlong lalaki. Ang kapwa niya guro na may lihim na pagnanasa sa kanya. Sa una, nagbibiroan pa sila, pero naramdaman ni Ma'am Elena na may kakaibang hangin sa silid. Nang mapansin niyang nagbubulungan at nagkikindatan ang mga lalaki, nagsimula na siyang kabahan. "Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito sa ganitong oras?" Tanong pa niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Ngunit imbis na sumagot, bigla siyang pinigilan ng isang lalaki, habang ang dalawa naman ay nagtatawanan. Pumiglas si Ma'am Elena, pero wala siyang lakas sa mga lalaki. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit piniringan lang siya at nilagyan ng basahan sa kanyang bibig at pinatahimik. Sa dilim at takot, naramdaman ni Ma'am Elena ang kababuyan ng mga lalaki. Paulit-ulit siyang inalipusta at ginahasa ng mga ito. Walang makapigil sa kanilang kababuyan, at sa gitna ng kanyang sakit at bighati ay nagmamakaawa siya. Hindi lamang sa Diyos, kundi na rin pati sa mga espiritong maaaring naroon sa paaralan. Huwag ninyong palampasin ito. Huwag ninyo silang palampasin. Iyak ni Ma'am Elena habang unti-unting nawawalan ng malay. Matapos ang karumal-dumal na pangyayari, iniwan nila si Ma'am Elena na sugatan at wala ng buhay sa malamig na sahig ng silid-aralan. Natagpuan siya kinabukasan ng janitor na nagtataka kung bakit bukas pa ang ilaw sa isang silid. Ang kanyang katawan ay nakadapa at ang kanyang mukha ay puno ng pasa at dugo. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Sa kabila ng investigasyon, walang napanagot. Natakot ang mga saksi na magsalita, at ang mga salarin ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Subalit, hindi lahat ay natatapos sa ganitong paraan. Simula noon, may mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa paaralan. Madalas marinig ng mga estudyante at guro ang mga iyak ng isang babae sa silid ni Ma'am Elena. Kapag gabi, may mga nakikita ng isang babae na nakaputi, duguan, at namumula ang mga mata. Naglalakad sa pasilyo na parang naghahanap ng katarungan. Sinasabing ang kaluluwa ni Ma'am Elena ay hindi matahimik. Naghahanap ng hustisya laban sa mga taong nanakit sa kanya. Ang tatlong lalaking may sala ay isa-isang nawala. Ang una, natagpuan na lang napatay sa kanyang silid sa bahay niya. Walang sinyales ng pagnanakaw o pag-aaway, pero ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. Ang pangalawa naman, nabaliw at nagpakamatay sa loob mismo ng paaralan.
Iniwan niyang nakasulat sa dingding gamit ang sariling dugo. Patawarin mo ako, Elena. Ang pangatlo naman, ang pinuno ng mga grupo, ay sinundan ng mga anino ng isang babaeng duguan hanggang sa tuluyan siyang mabaliw. Isang gabi, sumisigaw siya sa takot. Sinasabing may humahabol sa kanya. Tumakbo siya palabas ng kanyang bahay at nagtago sa silid-aralan, doon mismo sa silid ni Ma'am Elena. Doon na lamang siyang natagpuan ng mga tao. Nagbigti at may nakasulat sa sahig gamit ang dugo. Narito ako, hinihintay kita. Hanggang ngayon, walang sino mang guro o estudyante na nagtatangkang manatili ng matagal sa silid ni Ma'am Elena. Kapag gabi na, ang kwento ng kanyang kalunos-lunos na kapalaran ay patuloy na nagbibigay takot at babala na ang kasamaan ay laging may kapalit at ang hustisya ay laging naghihintay kahit sa pinakamadilim na sulok ng paaralan.